Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si Stephen Curry nga ay nagkaroon ng underwhelming performance sa game ng Golden State Warriors at ng Denver Nuggets noong Pasko, kung saan siya ay nagtala lamang ng 18 points, 2 rebounds, 4 assists, and 3 turnovers on 7 of 21 shooting sa field and 3 of 13 shooting naman sa 3 points. Ngunit hindi nga ito ang first time mga kaibigan, bagkus bawat Christmas game nga ay talagang bad shooting night ang nag-iisang unanimous MVP ng NBA. Patungo sa game kontra sa Denver ay may average lamang si Curry na 15.3 points on 31.5% shooting sa field at 23% naman sa 3 points tuwing Christmas games. Hindi nga yan ang stats ay naasahan mo mula sa isang superstar and future Hall of Famer na tulad ni Stephen Curry. Sa mga Christmas games nga ay meron lamang siyang 52 of 164 shooting sa field. At dahil dyan ay may mga tumatawag nga kay Steph bilang ang worst performing superstar sa mga Christmas games. At may iba pa nga na nagsasabi na wag na nga daw palaruin si Steph at ang Warriors tuwing Pasko. Well, posible nga ba na hindi na palaruin si Steph at ang Warriors sa mga susunod na Christmas games? Well, noon nga ay kahit na magkalat ang Warriors at si Steph ay palagi silang kasali sa mga Christmas games dahil palagi silang champion or at least West champions. Ngayon nga ay ano ba ang rason ng NBA kung bakit palagi pa rin silang kasali kahit na masasabi natin na average team na lamang sila ngayon? Yan nga ay dahil sa lakas ng hatak ni Steph sa mga fans. Makikita nga natin ito sa All-Star Game mga kaibigan. Kapag ngayong All-Star Game ay naunahan o napalitan ni SGA si Stephen Curry bilang starter, posibleng mapalitan nga ng OKC Thunder ang Warriors sa Christmas Game, lalo na't nagmumukhang team of the future nga ang OKC Thunder ngayon. Ano ba sa palagay nyo ang dahilan kung bakit ang alat palagi ng performance si Stephen Curry sa mga Christmas Games? Habang kahapon naman ay natanggap din nga na LeBron at ng Lakers ang kanilang ikalimang talo sa huling 7 laro. Natalo nga sila ng Boston Celtics na kinoconsider ng madami ngayon bilang ang best team sa NBA. Patungo sa game na ito ay may isang layunin lang nga ang Lakers at yan ay sukatin kung nasaan na ba sila in terms of mga teams na mga championship caliber. At sa game kahapon ay mukhang napagtanto nila na medyo malayo pa nga sila mga kaibigan. Tinanong ng Lakers reporter Mike Trudell si LeBron James kung nasaan na ba sila in terms of top 3 teams na kalaban nila na OKC, Minnesota at Celtics. Sinabi ni LeBron na healthy daw ang OKC bukod kay Josh Giddey. Ganon din ang Minnesota Timberwolves at ganon din ang Boston Celtics. Sila nga daw ay hindi pa sila healthy ngayon at wala sila sa sitwasyon kung saan masasabi nila na kaya na nilang makipagsabayan sa mga top teams sa NBA. Figure out pa rin nga daw nila ngayon with the new starting lineup kung paano ang approach bawat game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!